Hi guys, good morning. This is Abby and welcome to my channel guys. So to this morning guys ay meron akong i-share sa inyo about sa bagong policy na dito sa Malta ng visa application guys. So kung mapapansin nyo sa pakatagal na ng mga vlog ko about sa Malta application or about sa Malta. So guys, pasensya na at medyo busy nga talaga. At yun nga, marami na kasing mga katanungan ng akin sa aking comment section about sa Malta guys. So ang i-share ko lang is konti lang guys. Dito po sa Malta kasi is nagbago po kasi ng processing ng mga visa application from I think nung January nag-start. So, kung mapapansin nyo, dati kasi is yung mga galing sa Pilipinas is merong BFS sa Makati at saka pinaprocess siya ng Beijing, China. So, ngayon po, lahat ng mga visa application po ay yung stamping po ng visa is pinapadala na po dito sa Malta. So, para clear lang po sa mga nagtatanong sa comment ko na hindi ko nasasagot. So, ang ano po is wala na pong China po. Wala na pong Beijing, China yung stamping ng visa po. Nandito na po kasi sa Malta pinapadala yung mga visa. So dito na nila tinatatakan ng visa po yung passport nila. So yun guys, at pasensya na nasagot ko na yung ano nyo. At saka bago po kasi tatakan, may bago kasi silang rules dito na ganun. At ayun nga, tinatatakan nila yung visa na dito at saka mayroon pang interview guys ng parang ganoon din naman sa China na nagkaroon sila, may interview din sa visa application ng stamp ng visa pala. So ganun din dito. So mas maganda nga yun kasi parang yung identity na ang mag-a-approve ng visa application nyo, sila na rin ang mag-i-interview. So hindi na China po. So, yun guys, at pasensya na at hindi na ako nakakapag-update ng aking YouTube channel about sa Malta guys. So, alam ko nasabik kayo sa mga information ng ano ko. So, maraming salamat po sa mga nanonood at nanonood sa mga lumang vlog ko about sa Malta. Maraming salamat po at parang nare-recall uli yung ano ko. At saka nakikita ko sa comment section ko yung mga ano yun. Kaya naisipan ko talaga na mag-video muna, mag-vlog at mai-share ko yung ibang kaalaman nyo. So, yun nga guys, kasi nga napaka schedule ko kasi dito sa trabaho ko. So, nawawalan ako ng gana ng mag-video. So, yun nga guys, at nasagot ko na yung mga comment nyo guys about sa mga visa application nyo guys. So, hope na makatulong yung konting information ko guys. At saka, kung meron naman po akong hindi na nasasagot at hindi ko ma-replyan lahat ng mga comment nyo, ay pasensya na po. Basta yun ang application ng visa dito. At saka parang nagbago na rin sila ng rules ng kung dati kasi is nasa China yung stamping, ngayon mas maganda na kasi dito na. Meron din naman mga nadi-decline, meron din na di-disapprove kasi parang minsan kulang ng mga documents at saka parang hindi nakukumbinsi ng government dito ang mga requirements ba na kasi parang naghigpit na sila dito. Yung mga nakakapasok na kasi dito is yung mga skilled na, ibig sabihin parang pag halimbawa nag-renew ka ng visa is meron na silang skilled pass na sinasabi. Parang kailangan ipasa mo yung exam para maging skilled worker ka na. Parang mga ganun. Yung about sa hospitality, sa mga tourism, kasi yun more on ang talaga nila dito sa mga turista talaga. So, yun nga, parang medyo naging mahigpit ang hindi kagaya dati na parang okay lang, napakabilis ng proseso ng mga visa. So, ngayon po, kasi parang naghigpit sila kasi dumadami na po kasi yung mga turista dito, yung mga expat, dumadami na. Maliit lang kasi yung bansa nila, kaya parang naghigpit sila ng pag-a-approve ng visa. So, yun. At saka pag galing po kasi kayo ng Pilipinas is talagang gagastos talaga kayo ng malaki kasi parang ang dami nilang mga
mga papel pa na inaano. Parang kagaya din ng sa akin nung yung processing ng galing sa iba-ibang bansa, kagaya sa akin galing Dubai. So parang same lang ng Pilipinas din. So yun, parang tiyagaan lang talaga, tsaka kailangan talaga ng pera, tsaka pasensya yung pag-a-apply, kasi hindi natin makukumbinsi yung iba na minsan nadi-decline, nadi-disapprove yung visa. So sayang. Pero ganun talaga, parang yun, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Parang ganun. So kung halimbawa man na-decline kayo, na disapprove or decline, parang isa lang yun, na-denied yung visa nyo, is pwede pa naman yun mag-appeal. Pwede ka pang mag-appeal, susulat ka lang ng nila within 15 days yata or 90 days. Parang hikayatin mo sila kung karapat dapat ka nilang itanggapin, papasukin dito o bigyan ng visa. So yun nga guys, may mga kasi yun, may mga process. Kung in case na halimbawa ma-disapprove kayo, may mga yun, magpapasa ka lang ng appeal sa through sa kanila, mare-receive din naman nila yon through email. Kasi pag na-disapprove ka or na-denied ang visa mo, is nag-i-email yun kung anong reason. So may mga lack of documents ka ang doon, or parang hindi ka pumasa sa nila sa interview, or madami. Meron naman yung lack of documents ng employer, meron din naman yung basta marami. Pag na-denied po kasi yung visa nyo, is nag-i-email yan sila kung anong reason. So pwede kang mag-apila doon sa email na nag-send sa'yo. Pwede kang mag-send ng email uli para hikayatin mo silang i-approve yung visa mo. So yun guys ang kailangan gawin. So kailangan sa application form pa lang is maingat sa mga inilalagay na information. Lalong-lalo na yung email address, kasi doon talaga kayo kukontakin sa email address. Once na mali yung email address na nilagay nyo, is pag na-denied yung visa nyo, is hindi may hirapan kayong mag-apila, kasi hindi nyo alam kung saan nyo hahanapin email. Kaya lahat po ng application form nyo na pipilapan nyo, kailangan po yung email address is tama, tsaka yung active siya na ginagamit nyo. So yun lang guys ang mga kunting na ko about sa dito, kasi nga dumadami na ngayong mga expat foreigner dito na pumapasok, kaya parang naghigpit sila. So wala na po kasing stamping ng China, nandito na po lahat ng gagaling yung visa. So mas maganda yung kaysa yung dati sa amin. So parang ang bilis kasi nila dito magbago ng mga policy, ang bilis nilang mag-change agad ng yung mga hindi ka guys sa Pilipinas na pag-uusap-usapan muna ng pagkahaba-habang bago baguhin yung Sa kanila dito mabilis lang sila mag-change. Every year sila dito nag-change ng policy ng visa, ng mga So yun guys, at maraming salamat ulit sa mga nanonood. At kung meron pa kayong mga katanungan about sa processing ng visa, ay guys, mag-comment lang po kayo sa kahit saang video ko, mapabasa ko naman yun nga lang, minsan natatagalan bago ako So thank you so much guys for watching, and God bless, and see you here. Thank you, bye!